Peaceful. So, tahimik naman sa Quirino. Estimated crowd size is 320,000 as of 4 p.m. We expect it to go as high as 500,000 by 5 p.m. And we'll see it from there on. So, ang Mendiola, nakikita nyo naman, zero. Ang People Power Monument, so far, ang count namin is 800 as of 4 p.m. So, Like kahit po sa Quirino Grandstand at sa People Power Monument yung rallies, bakit po tayo may mga tao pa rin dito sa mga... well, tuwing may nag-iipon ng tao ng ganyan, it is normal na ang security protocol ng Malacanang is at high alert. So ginagawa na naman, we don't want destabilization sa gobyerno. We are all for calling for a peaceful, yung matiwasay na rally para maghanap lang ng katotohanan at justisya. Pero ang destabilization, hindi talaga kami papayag. Sec, ano yung pinagkaiba nung security protocols natin noong September 21 rally as compared today and sa darating na rally sa November 30? Well, lessons learned. Lahat ng lessons na natutunan natin. Tingin ko nagkaroon na rin ng moral hazard yung mga bata, yung mga geng-geng dati na pumunta rito. Kasi hanggang ngayon, nakakulong pa rin mga halos sa 100 sa kanila eh. Para yung sa ginawa nilang destruction of property dito ng City of Manila. Minonitor namin ng internet chatter, mukhang hindi katulad ng September 21 na mabigat ang internet chatter ng mga manggugulo. Ngayon, mukhang tahimik naman. Anong klaseng pets ba, Sec, ang na-monitor nyo ngayong araw? Ngayon, wala naman. Ito'y purely precautionary, ginagawa namin. At pinapakita lang namin na for any eventuality, handa lagi ang PNP, BFP, ang buong lahat ng sandata ng DILG ay nakahanda. Sir, walang sinabi BBM sa first day? Wala, pupunta ako doon ngayon kapag mag-uusap kami. Pero so far, nagre-report naman kami, nag-acknowledge naman siya ng nangyayari. Pero wala siyang special instructions as of 4 p.m. Sec, there are online sentiments na the government will be overreacting with your deployment. It is better to overreact than underreact. It is better to be overprepared than underprepared. Lessons learned. Sec, 3 days to. Itong, kunyari, pagsasara nitong mga kalsada dito, are you expecting it to continue until Tuesday? We hope not. We hope not. Tingin ko hindi naman aabot ng ganun. Pero we will lagi dapat handa sa lahat ng pwede mangyari. Wala kang reaction sa limbawa sa mga apektado ng mga LGUs na nagsara yung kanilang mga establishment? Ayan ang si City Mayor naman ng Manila, siya naman ang kusang nag-declare ng no work holiday dito eh. Dahil para maiwasan lahat ng gulo, katulad ng nangyari dati. Sec, linawin ko lang po paano po yung deployment natin sa Quirino Grandstand. Kasi nanawagan do po at ang INC. Si Chief Tate had a very constructive talk with the leadership. Wala kaming tao sa loob, wala kaming tao sa labas na naka-armas. So purely lang kami doon, monitoring and securing, pero no armed components ang nasa rally na yun. So to be clear, Sec, may tao tayo pero Hindi armado. Parang nakikita nyo ngayon dito, yung naka-armas dito yung mga kasama ko, yung kasama ni Chief tsaka kasama ni Pero lahat ng riot police ko nakita nyo, hindi sila armado talaga. And that's been directed from the start. sa mga susunod na araw sa pagkakaroon. Ganun pa rin. Oo. Wag lang mag-escalate ang situation. Ganun din ang preparation namin. Sec, 3 days to. So, ina-anticipate nyo ba na may mangyayari na gulo? Tingin ko wala. I think mukhang politically, siyempre, maraming mangyayari. Pero in terms of civic duty ng mga tao na gustong magprotesta ng katulad dati, tingin ko hindi kasing laki. Natuto na ba sila? Yung mga Mukha. I cannot speak for them. I cannot speak for what's on their mind. Pero noticeably, yung internet chatter bumaba. Hindi katulad dati. But at least a warning na... Well, pinost ko naman sa sa Facebook page ng DILG na nagbigay ako babala sa mga magulang na pagsabihan kanilang anak na huwag sumama sa mga geng-geng at gangsta.